Grabe, Kath and Alden, parehong may achievements pala mga kasembreros, no? Si Alden ginawang mega front face kagabi. Tapos si Kath naman ay may bagong award, no? Tapos si Kath daw hindi invited sa Mega Ball 2026 kagabi. So, kasi legit ang mga kasembreros no? Mamaya pag-uusapan natin yan. Dito sa ginanap na kagabi kasi yung iba niyang kasama invited no? Pumunta kagabi tapos siya wala. Yan at may pang item sa vlog na ito. Unahan ko itong pinost ni Kath sa kanyang Instagram story, no? Nag-post pala siya nung about sa Nutri-Chang. So, na-post ko to nung nakaraan or kahapon yata, no? Pero hindi ko nabigyan ng emphasis na siya palang nag-post nito una sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So, yung kanyang mga for baby, no? Forever free for babies, mga kasembreros, no? Forever free to play and love, no? Ito siya, mga kasus, yung kanyang Nutri-Changs po, no? Na part ng kanyang endorsement, mga kasembreros. Tapos si Alden, ang lalim ng kanyang pinost dito sa kanyang Instagram story. Ito po ay something may funny siya na may malalim at saka nakakatawa na meaning, mga kasembreros. Sabi niya dito, wanna give up? Your anus hair didn't. No sunlight, no fresh air, takes all the SHIT still growing. So parang ano siya, parang encouragement siya, napamura siya, tapos parang gusto niya mag-encourage, mga kasembreros, sa ibang paraan, no, na dapat daw ay hindi mag-give up kasi yung ating mga katawan nga daw, parte ng katawan ay hindi nga nag-give up, no, how much more yung tayo. Tapos post din ito ni Alden sa kanyang Instagram story. Ito po ay kasama niya dito sina Ma'am Charo, no, sina Ma'am Joy Marcelo, mga kasembreros. So parang yung mga bossing yung kanyang kasama dito, mga kasembreros. So, sabi niya, looking really good, no? Sabi niya dito, no? Sa kanyang caption, mga kasembreros. So, una, si Ma'am Joy Marcelo, yung kanyang dito, yung kanyang kinausap or kausap. Tapos, si Ma'am Charo, tapos si Vince Maristella. So, trending ito si Vince Maristella, no, na nung tinanong siya sa Showtime na kung sino daw yung host ng MMK, no? Or maalaala mo kaya, mga kasembreros, ang kanyang sagot ay si Cory Vidanis. So parang ginawang joke ng mga tao na Vince, sabi ni Charo Santos, kunwari ay go to my office, sabi niya ganon. Pero joke lamang ito nila, mga kasembreros, no? So si Ma'am Charo at saka siya ay sobrang close din naman, mga kasembreros. Kita na sila dito, no, sa Mega Ball 2026, mga kasembreros. Tapos of course nagkita ang mag-besties na sina Alden at saka si Alden kagabi, mga kasembreros. Hindi ito mawawala, no, mga kasembreros. So siya po ay tawag dito, si Barbie, naka-black naman siya dito. So parang okay, so parang ang tema nila kagabi or yung color code nila, mga kasembreros, or shade codes, mga kasembreros, ay black yung sa babae, yung sa white naman ang sa lalaki, mga kasembreros. So yun, tapos si Barbie dito ay of course, no, talagang super hug si Barbie at saka si Alden, mga kasembreros. Tapos yun, sa mga bossing, yun, basta yung magandang event, talagang star-studded at saka marami din ang dito, marami ang bisita. Tapos isa sa mga pinost ni Alden din sa kanyang Instagram, itong magkakasama kasama niya sina Michelle D, si Gazini Ganados at saka si si Ma'am Joy Marcelo, mga kasembreros. So grabe, no, parang 6-footer. So kasi wala nang 6-footer. So matangkad din pala si si Ma'am Joy Marcelo, mga kasembreros, no.
Siguro mga nasa 5'4", 5'5" ang height nito mga kasombreros. So, kasi sa Michelle D, di ba, 5'10". Tapos si Gazini Ganados yata 5'9" or 5'8", no, mga kasombreros. So, sa takong na lang sila nagkakatalo. Sa takong ng heels mga kasombreros. So, yun, grabe ang kamay ni Alden mga kasombreros. Talagang physical touch ang kanyang isa sa mga love languages mga kasombreros. So, kung pag may pinapartner sa kanya, ay naku po, talagang mapapa-in love talaga, at saka yung mga tao ay talagang mauhook, no? Na grabe kasi siyang caring mga kasombreros. So, si Michelle B, no, na isang Miss Universe or mga beauty queens mga kasombreros, si Gazini at saka si Michelle D. Ito, ang cute. Ang cute, ang kulit ng dito, ng caption ni Alden Reyes, no, na isang admin ni Alden. Sabi niya lang, "Di mo Alden", sabi nga. Tapos yung picture ni ng Kailin nga, no, at saka ni Alden mga kasombreros kagabi sa Mega Ball 2026 mga kasombreros. So, ang landi. Kasi parang iba talaga yung galawan mga kasi sobrang sweet kasi at saka caring nito ni Alden. Kung kaya akalain mo ay basta iba yung mga ibang mga kasombreros minsan kapag sobrang close ka sa mga babae. So, yun, nagulat ako dito, major item or isa sa mga major items natin, yung yung front face, no, kasi yung Mega Magazine ay talagang nag-post na sila mga kasombreros ng kopya nila mismo doon sa event. Yung mismong TikTok account nila mga kasombreros at saka mga social media accounts, ay ito na yung kanilang parang official video na pinost mga kasombreros ng kanilang mga bisita. So, dito ko rin na pagtanto na bakit wala si Kath, no, mga kasombreros. Kasi alam ko si Kath ay isa sa mga faces din po, no, ng Mega Magazine mga kasombreros. Kasi andito si Ma'am Dali De Leon. Alam natin na sobrang close din kay Ma'am Kath mga kasombreros. So, andito rin sina Shuvi Itrata, sina Dustin Yu at saka Bianca De Vera, of course, no. Tapos si Dustin Yu, tapos itong isa ay sino ba to? Sinadine Lustre ba to? Or yung dalawa dito na hindi ko kilala mga kasombreros. So, pero yung The Mega Ball Fashion Film. So, yun siya, no, mga kasombreros. So, pwede rin palang yung sa babae ay pwede rin siyang white, no, or black and white mga kasombreros. So, tapos yun. Tapos napaisip ako dito na, hindi ba invited si Kath sa Mega Ball 2026? Kasi andito kasi na Dali De Leon. Alam ko marami pa. Yung ginawa lang dito ay parang ilan lang na artista yung pinost dito ng Mega Ball or Mega Magazine mga kasombreros sa kanang TikTok account. Palagay ko ay meron pang ipapost later na videos mga kasombreros na ito rin kinuha ko kasi si Alden yung nakita ko talagang siya yung ginawang main face or front face mga kasombreros, no, ng Mega Magazine. Alam natin na dati pa, no, talagang close din itong Mega Magazine at saka si Alden, no, ang ibang artista and so on. Pero yun, talagang ang kulit lang, no, kasi si Alden yung ginawa nilang main face mga kasombreros or front face. Tapos yun, kung invited ba si Kath ay sila na lang nakakaalam mga kasombreros. Tapos ito, kakulitan ni Alden, no, nagkaroon pa sila ng kulitan moments doon kasama sina Jasmine Curtis Smith at saka sino nga itong isa, yung nakatagilid, hindi ko si Bianca King ba to? So yun, pero sobrang kulit na kasi nagtawanan sila, no, parang after ng picture taking at saka yun, parang kunwari daw iaalis sila and then nagtawanan sila mga kasombreros. Hindi ko lang kung sino itong isa, Andrea Torres, parang si Andrea Torres yata ito. Okay, wait, nakatagilid lang kasi siya, no, mga kasombreros, yung sa kaliwa ni Alden. Yung sa kanan niya kasi si Jasmine Curtis Smith.
Tapos yung sa kaliwa niya, ito yung medyo mysterious kasi nakatagilid daw siya mga kasembreros. So, pero palagi ko si Andrea Torres, no? Malabo naman yata si Bianca King dito, mga kasembreros, kasi nga, yan, medyo laylo na si Ma'am Bianca King, mga kasembreros, sa mundo ng showbiz. Tapos, congrats din kay Kath, ha? Kasi achievement din ito, mga kasembreros, no, ni Kath. Parang nanalo siya ng hottest female teen or adult celebrities na category, mga kasembreros. So, top 3. Napasama top 3 pero 4 naman yung nandito, mga kasembreros eh. So, si Ashley Sarmiento, AZ Martinez, Catherine Bernardo, at saka si Karil. So, according ito sa post ng Trending Viral PH, mga kasembreros. So, TVPH, Trending Viral PH, Netizens' Choice Poll 2026. So, ito yung post nila, mga kasembreros, no? Hindi ko lang, sabi niya congratulations top 3. Pero 4 naman yung nakalagay dito, mga kasembreros, no? Sina Ashley, AZ, Kath, and Karil nga, mga kasembreros. So, sabi pa dito, 15 hours ago niya pinost, we are thrilled to announce these outstanding personalities who have earned their place in the top 3. This recognition is a testament to their beauty, talent, and the overwhelming love and support they receive from fans all over the country. So, si Ashley, a rising star, AZ Martinez, admired for her striking beauty, Catherine Seon, and Karil, mga kasembreros. So, congrats, no, kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Ito, ang cute nito, mga kasembreros, sa tiyang kulit. Kasi mga estudyante sila. Tapos, ang caption pala doon ay parang Shilin. Parang yung kamukha mo si Shilin. Sabi niya? Shilin? Parang something like that, no? Tapos, ang mukha naman, kamukha mo si, classmate yung kamukha si Shilin. Tapos, yung face naman ay si Alden, mga kasembreros, ng Alden Richards. Something like that yung kanyang caption no? Ang kulit lang. Parang kulitan time lang ito ng mga estudyante, mga kasembreros. So, yun, Shilin. Shilin ba? Hindi ko lang kung sino si Shilin, mga kasombrero. Ito yung kanyang caption dito. Classmate niyong kamukha si Shilin. Tapos sa comment section or sa caption niya naman dun sa may pag-post niya ay tawag dito, kamukha, face niya si Alden Richards na something like that, mga kasombreros. Tapos, si Nate Gonzaga, of course, nag-post din ng mga kanto ni Alden kahapon or kagabi, mga kasombreros. So, May 26 mga session film. So, 3 candid photos ang mayor ni Nate Gonzaga kasi na leader ng A-Team. Kung ang ego nita nga sa black and white combination ng kanyang suot, no? Grabe, no? Parang titingnan mo si Alden, parang liit niya. Pero pag tumabi ka sa kanya, hanggang balikat or hanggang ano lang tayo, no? Liig, mga kasombreros. Kasi nga, sobrang tangkad pala ni Alden. So, maliit lang siya tingnan. Pero, matangkad pala, no, mga kasombreros and mga Cathinatics. Tapos, yun, i-correct ko pala yung sarili ko dun, ha, dun sa may item natin kahapon na spotted. Kasi nagtatanong ako dun kung legit ba na spotted si Alden sa grocery store, mga kasama. So, hindi pala siya sa grocery store. Maraming salamat sa mga nag-correct sa akin sa comment section na siya po ay bumili ng unan, no, mga kasama, habang si Mama Ten daw that time ay nasa grocery or namili, no. Tapos si Alden naman ay bumili ng unan para sa kanyang mansyon, mga kasembreros, or sa bagong bahay na pinapagawa nga, mga kasembreros. So, thank you po at saka pasensya na sa akin. Kasi kaya nagtatanong ako doon kung legit ba na parehong nasa grocery store sila, mga kasembreros. So, yun. Maraming salamat ulit, no, sa mga nag-correct sa akin sa comment section. So, ngayon ko lang siya naisingit dito, mga kasembreros. So, yun po, no, talagang maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga items, mga kasembreros and mga Cathinatics.
Tapos, yun, ang pinaka-inaabangan ko sa lahat ay yung prayer item or panalangin ni Alden, mga kasembreros, no, na-post niya sa kanyang Instagram account ngayong araw, no, June 13, 2026, mga kasembreros. So, maliban dun sa mga post niya kanina ay nag-post pa siya ng prayer niya. Sabi niya, "Dear God, thank you that your joy is available to me right now. When my heart feels heavy and shadows linger, remind me that in your presence there is fullness of joy." Ang ganda nito. "Teach me to trade pity for praise and gloom for gratitude, knowing you delight in every step I take toward you. You make known to me the path of life. You will fill me with joy and your presence with eternal pleasures at your right hand." So that's Psalms chapter 16 verse 11. "When circumstances try to steal my smile, lift my eyes and breathe hope into my spirit. Let your joy shape my words and brighten those I encounter. Teach me to rejoice while I wait, sing while I walk, and trust that tomorrow holds promise because you hold it. In Jesus' name, amen." So, amen and amen, no? Pops Alden, maraming salamat sa words of encouragement and of course, no, sa prayer talaga na parati nating inaabangan. Alright, so yan lang actually sa ating Captain Items. Ipi-play ko po ito mga videos na inyo pong pwedeng pakinggan, mga kasembreros, na and then ang salita ng Panginoon na isang na napakalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang relatable ito, mga kasembreros, sa ating buhay. Ang title natin ay "Bubuti rin ang lahat", no? Philippians chapter 1 verse 19, "Because of your prayers and the help the Holy Spirit gives me, all of this will turn out for good." So, bubuti rin ang lahat, mga kasembreros. So, na-experience ba natin yung parang wala nang solusyon sa problema ko? Parang wala nang kagalingan sa sakit na ito. Parang hindi na ako makakaalis sa sitwasyon na ito, sa kahirapan na ito, sa pagpapagal ko na sobra-sobra na, pero parang walang solusyon, no? Parang hindi mo naman sabi na bubuti ng lahat, no? Parang naging hopeless tayo ng mga kasus. And nakakalungkot yan kasi yung pagiging hopeless natin ay mag-drive sa atin or mag-lead sa atin sa pagiging stressful, no? Or pagiging, yung pinakamalala ay magiging depressed tayo, mga kasembreros. So, pag nagdi-depress ang tao, ang kasunod nun actually, most of the time, no, ay suicidal attempt. So, which is definitely napakadelikado kapag ang tao ay nagkaroon na ng suicidal thoughts, mga kasembreros. So, kasi nga hopeless na sila. Parang wala na sila nakikita ang spirit of hope, mga kasembreros. So, kung kaya yung, kahit yung sa social media, it's nagiging unhealthy siya sometimes kapag nakakabasa tayo ng mga bashings, ng mga bad words or discouraging words sa ating mga posts, for example, no, lalo yung mga yung mga mapang-api, no, may mga ganun no, you cannot please everyone, mga customers. Sinasabi ko po sa inyo, kahit ako na trivia lang yung aking sinishare sa TikTok, no, trivia at saka kaalaman at saka salita ng Diyos, may mga nare-receive pa rin ako, no, although hindi naman gaanong madami, no, siguro sa mga 100 isa, no, parang ganoon, mga kasembreros. Pero meron pa rin. So, dito ko talaga na-realize na kahit anong tama na gawin mo sa mundong ito, you cannot please everyone. Okay? Kahit na, siguro kahit na pagtulong, si Alden Richards, pagtulong lang yung kanyang ginagawa na mga charity foundations pa siya at saka mga tinutulungan ng mga pasekreto na tinutulungan, binibigyan niya ng pera na palihim. Pero talagang ang mundo ay, alam mo yon, na parang hindi mo talaga mag-please ang lahat-lahat, mga kasembreros. So, maaring natutuwa sa iyo ang 50 or 100, may mga 2, 3, 4, 5 na hindi natutuwa sa iyo, mga kasus. And that's fine, no? Kasi hindi naman tayo dito para ma-please natin or i-please na. Kung pa yung goal natin or yung purpose natin sa mundong ito ay hindi please ang lahat ng tao. We are here to please God, mga kasus. Yun ang ating pinaka-purpose or layunin sa mundong ito dapat, mga kasembreros. Yes, we can love them, pero kung ayaw naman nila and they still choose to hate us, no, kahit na tama yung ating ginagawa, mga kasembreros, or for their good naman yung ginagawa natin, ay so wala na tayong magagawa, no? Let's just accept the truth na ayaw nila ng tulong or ayaw nila ng
ating ginagawa kahit tama naman mga kasingers or nasa lugar naman siya. So, ganun siya. Tapos, going back ay dapat nandun sa atin yung spirit na bubuti rin ng lahat. Naalala ko yung dating sinabi ng aking teacher na nung college kami na not all the time, yan yung situation ninyo. Not all the time ay dyan kayo sa ganyang year, ganyang na situation or ganyang stage ng buhay ninyo. May pagbabago talaga as years go by. So which is definitely true, no? Kasi yung na-experience natin na let's say yung sa COVID-19 nga, no, na sobrang akala natin ay end of the world na, nakatapusan na ng mundo, na shutdown na lahat, pero talagang grabe pa rin yung grasya ng Panginoon because inalaw niya pa rin na mabuhay tayo mga kasembreros and nagkaroon tayo ng chances, no, at saka panibagong pag-asa mga kasembreros nung humupa na ang COVID-19 mga kasembreros. So talagang grabe, no, kasi global pandemic 'yon, na global crisis talaga yung pandemic yung COVID-19 mga kasembreros, and yet God has been so gracious and merciful sa mga tao na kagaya natin. So dito, ang panalangin ni sinabi pala ni Apostol Paul dito mga kasembreros, Apostol Pablo, ay because of your prayers and the help of the Holy Spirit gives me, all this will turn out for good mga kasembreros. So imagine niyo, sinusulat niya ito na nakaposas. Sinusulat niya ito na nasa kulungan siya mga kasembreros. So kung wala man siyang posas mga kasembreros all the time, ay of course no nasa kulungan siya. No, kapag nasa kulungan ka, dapat nagmumuni-muni ka doon. Ninanam mo yung mga rehas na bakal, no? Kasi nandun ka sa kulungan no? You are deprived of liberty or freedom mga kasembreros. Tinanggal sa yung kalayaan at ang freedom mga kasembreros kasi si Apostle Paul, alam naman natin ang kwento ni Apostol Pablo na siya po ay dinakip kasi parang gumagawa daw siya ng gulo kasi he was spreading false information about Jesus Christ, na about faith, about Christianity, and so on mga kasembreros. So Philippians chapter 1 verse 19 holds a special meaning that resonates deeply with us as believers. This verse, written by the Apostle Paul while he was imprisoned, expresses hope and assurance that everything happening around him would ultimately lead to deliverance. So, di ba? Kung isipin mo, he was in chains. He was imprisoned. Kung parang wala na sanang pag-asa na makita siya because sa kulungan ako, kinulong ako sa kasalanan na hindi naman dapat kasalanan, no? Parang ganoon mga kasembreros. May ang dami niyang reasons dapat na pwedeng i-vent out or i-rant mga kasembreros na hindi naman siya dapat nakakulong in the first place, pero he was imprisoned for the purpose and the glory of God mga kasembreros, no? Glory of Jesus Christ. So kung kaya, kasi malakas no? Yung sekreto niya kasi dito ay yung malakas yung kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos na lahat ito ay nangyari for the purpose, no? Kung for the out of the God's purpose mga kasembreros. Kung kaya sinabi niya dito sa kanyang last phrase na lahat ito, no, this will turn out for good. Kaya lahat ito ay nangyari dahil may maganda at mabuting mangyayari, no, sa huli mga kasembreros. Parang yung bida, no? Inapi-api yung bida mga kasembreros, no? Pero after ng ay merong paghiganti na mangyayari. But definitely na yung paghiganti sa mundong ito ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos mga kasembreros. This verse illustrates how prayer is a vital component in our spiritual journey as it connects us with God and invites His assistance in our lives. So panalangin, no? Going back ulit tayo at talagang foundation talaga natin mga kasembreros yung panalangin. Okay? Kasi dito is pinalangin si Apostle Paul no? Na mga tao sa Philippians, sa mga kasembreros. Ibig sabihin yung mga tao sa simbahan sa Philippi ay pinagpipray siya parati. Okay? Grabe, no? Apostle Paul, the greatest or one of the greatest men in the Bible, mga kasembreros, he almost accomplished things for Christ single-handedly. Para mag-isa siya mga kasembreros kasi unang-una tinanggal yung mga kasamahan niya, no? Sina Silas, sina Barnabas, no, na mga kasama niya mga kasembreros ay may mga times na nag-iisa na lang siya sa kulungan
Hindi at parang kung pa kaya niya mag-isa mga kasembreros physically, pero of course spiritually, ay kasama niya ang anghel ng Diyos, kasama niya si Lord Jesus Christ, kasama niya ang banal na espiritu mga kasembreros. Pero kung titingnan mo siya, parang nakaya niyang gawin na mag-isa, no, single-handedly mga kasembreros. No, yun po yung term sa English description or English language mga kasembreros. So, ganun siya. This verse emphasizes the significance of community in our lives. Paul's acknowledgement of the Philippians' prayers illustrates how essential it is to have people who stand with us in prayer and support. So, ganoon, no? Talagang kailangan natin ng mga tao. Yes, tama na he was prayerful na si Apostle Paul. Pero mahalaga na kahit sino, no, kahit malakas na let's say yung pastors natin, yung mga bishops natin, no, kahit sino man dyan na workers ng simbahan, ay kailangan talagang ipanalangin mga kasembreros because they too encounter everyday trial, everyday temptations, everyday challenge mga kasembreros. So napakahalaga na sila rin po, no, especially yung ating family, ay panalangin natin sila mga kasembreros na yung mga may hina, no, lalo na yung mga mahina mga kasembreros, ay wag natin tanggalin. Sasabi ko dito parati at ng Biblia, ay gawin nating routine, no, gawin nating daily agenda, talaga part ng ating checklist araw-araw. Kung kumakain tayo ng pagkain 3 times a day, ang panalangin po mga kasembreros, hindi natin dapat na kinakalimutan, bagkus ay isa sa mga priority lists natin dapat ang panalangin mga kasembreros. So final thought natin, Philippians chapter 1 verse 19 offers us a timeless reminder of hope, faith, and the power of community and prayer. Paul's assured tone while facing imprisonment encourages us to approach our challenges with the same confidence that God is at work in our lives, guiding and sustaining us through His Spirit. We can embrace this call to prayer and unity, knowing that we have a role to play in each other's lives. So, yun. Sa pamilya talagang dapat din ay practice natin. Kaya gagawin dapat natin, ginagawa dapat yung panalangin parati mga kasembreros. So wag tayong humiga, wag tayong matulog mga kasembreros na hindi tayo nananalangin unang-una sa lahat, at saka yun, maging part dapat siya ng ating araw-araw na pamumuhay. Alright, sinama po sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at spirit na okay at lubutin ng lahat mga kasembreros through the help of the Holy Spirit and prayer of the people of God as well. And of course, na tayo po mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.